Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod ay Freddy sa Facebook /Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa Amerika blog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, just click the red button below, and you're already subscribed, and it's all free. It's all free. And make some comment. Pwede ko kayo mag-English or Tagalog, no? At ito ay tungkol, bigyan nyo rin mo ko ng big likes, okay? At sana ay huwag nyo kalimutan talaga mag-subscribe. Lalo na yung mga kabataan, ano? Yung mga kabataan dyan, yung mga millennials, at yung mga estudyante na pwede nang bumoto, no? Ito po ay tungkol sa mga sa politics, most especially yung mga nag-aaral ng law, yung mga nag-aaral ng law, at yung magiging new lawyers, no? Kung nakapasa sa bar, na malalaman natin sa mga maaring itong linggong to o next week, ano? Yung result ng bar examination o this week. Oh? This week, congratulations sa mga nakapasa sa bar exams, okay? Kasi ang aking topic today is regarding ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pressured na papasukin ang ICC diyan sa Pilipinas upang imbestigahan ang mga karumal-dumal na pagpatay during the past Duterte administration without due process. Nakita naman nyo ang ginagawa ng ating Pangulo, katulad yung latest na nangyari dyan sa Marawi, na nagpasabog ng bomba ang inamin ng ISIS na sila, at sila ay hinahanap na ng mga pulis at militar, at sila ay haharap sa due process pag sila ay nahuli. Okay? Para silang dagana ngayon na tatakbo-takbo at hinahanap sila ng mga militar at mga pulis upang managot sa karumal-dumal na pagpatay sa mga estudyanteng Muslim dyan sa Marawi, Marawi City. Okay? Yan. Kita nyo, may batas, ano? May batas ang ating presidente. Hindi basta papatay. Yan ho. Yan. Ito ang ginawa. Kaya si Marcos Jr. ay nagpapahiwatig na mukhang papayagan ng ICC. Bakit? Kasi ito ay pasya ng Korte Suprema na dapat sundin ng lahat ng departamento, lahat ng sangay ng gobyerno diyan sa Pilipinas. Inaprobahan na yan ng Korte Suprema. Ngayon, ang Department of Justice, lead by Secretary Boying Remulla, nung una ay ayaw. Sabi niya, there is no reason for them to come here because we have laws here and there is justice ongoing. Pero ngayon, nag-iba na ang kanyang paninindigan. Nag-iba na ang paninindigan ni Boying Remulla na Justice Secretary. Okay? Hindi na pwedeng, ang pasya ng Supreme Court ang dapat masusunod dyan sa Pilipinas. At ano ba magiging epekto niyan kung di natin susundin? Mawawala ang mga tiwala ng mga foreign investor dyan sa Pilipinas. Lalo na, most especially, the investors coming from the European Union, na marami silang gusto mag-invest dyan sa Pilipinas. At kailangan ipakita natin na meron talagang hustisya na mamayani. Sa ngayon, ay pinipigil ang pag-usisa sa mga sino man ang pumatay doon sa mga taong dyan sa Pilipinas na naging widow, at yung iba ay naging orphan kasi pati bata napatay pinatay nung araw under the Duterte administration. At sinisikap nila na isipin mo, nagbibigay pa ng pabuya si Duterte para pumatay ang mga pulis. Kita nyo? Marami siyang pinromote, marami siyang binigay, dinoble niya para ubusin ang mga gumagamit. At ang concentration ng Duterte administration
ay doon sa mga lower level. Hindi doon sa higher. Hindi yung mga drug lord ang pinapatay ni Duterte, kundi yung mga malilit, yung mga nakatsinelas na hindi kayang bumayad ng abogado. Yan o. Kaya hindi umaabot hindi umaabot sa korte ang paglilitis sa mga drug addict. Drug addict, papatayin na. Isipin nyo, ikaw ba, anak mo, kung drug addict, papayag ka bang papatayin? Wala na ba silang kinabukasan na pwede pa sila magbago? Katulad dito sa Amerika. Hindi sila pinapatay. Merong hustisya. Merong korte. Huwag na tayong manunod sa mga kumukuha ng bariksam at huwag natin silang idolizing. Kayong mga abogado dyan sa Pilipinas, anong masasabi nyo? Susuwayin nyo ba ang desisyon ng Korte Suprema? Di ba sumumpa kayo sa Constitution? Na paglalaban nyo ang Constitution? Susunod kayo sa Constitution? Ano? Attorney Harry Roque. UP graduate ka pa naman. Bar top notcher. Okay? Ngayon. Maging si Solicitor General Menardo Guevara ay nagpalit na ng tono. Kasi wala namang makikitang violation ang ICC prosecutor para pigilan na pumasok diyan at para magtanong, mag-interview ng mga witness, ng mga complainant at maghanap ng mga ebidensya. Okay? Okay, this is Rose Freddy in YouTube at Filipino sa America Blog. In God we trust, never hold your peace.